Dito ko na nga pala sinampay aring sapatos ko nung nilaban ko nga pala noong nakarang araw. Pati nga pala aring hinihiga ng mga tirona sinampay na nga pala din sa labas. Yung kalahati kasi ng kutsyon basa tapos yung kalahati naman ay hindi. Pinatong ko na nga pala aring sapatos ko din sa may kutsyon kasi nga nandito yung init. Tinanggal ko nga pala yung pinakalaman ng sapatos para man maarawan din aring loob. Pagkatapos nga pala habang nakahiga nga pala ako din sa may terrace namin, dumating nga pala si Badiday tapos binigyan nga pala ako ng Pepsi tsaka ng pichi-pichi. Nangungumari nga pala sila sa akin kaya meron nga pala silang dala nito. Ganito nga pala sa amin kapag nangungumari nga pala pinupuntahan ka sa bahay tapos pinagpapaalam ka nga pala sa magulang mo. Tapos kapag kukunin ka nga palang ninang, meron nga pala silang dala sa iyo. Hindi ko nga rin pala alam kung ganoon nga rin pala sa iba. Nangungumari tapos kukunin ka nga palang ninang tapos ay pagpapaalam ka nga pala sa magulang mo. Pero ang sabi nga pala nila kapag kukunin ka daw ninang or ninong, bawal daw tumanggi sa ganito. Pagkatapos nga pala noon, ang tatay ko nga pala bumuli nga pala ulit siya ng yero. Kung napanood yung nga pala yung video ko na pinagawa nga pala namin yung bubong namin. Tapos maraming butas at saka maraming kalawang kaya ang Timabel bumuli nga pala siya ng yero. Yung binili nga pala ng Timabel ng yero ay kulang kaya napabili nga pala ng tatay ko ngayon. Nilagyan nga pala ng basahan ng tatay ko yung pinakadulo ng yero para naman hindi makasugat tsaka makahiwa. Lalo na dun sa mga dumadaan tsaka sa mga bata. Yung bandang alas-tres nga pala ng tanghali, ginawa na nga pala ng tatay ko yung bubong namin. Nakatsinelas nga pala siya diyan, gawa nga mainit yung yero. Dito nga pala sa terrace sa pinakamaraming tulo kaya dito nga pala nagdalagan tatay ko na panibagong yero. Ang nanay ko nga pala, siya nga pala yung nagsasabi sa tatay ko kung saan nga pwedeng pakuan. At siya nga rin pala nagsasabi kung lampas nga pala yung pako dun sa yero. Yung ibang kahoy nga pala diyan sa bubong ay mahuna na kaya sabi ng nanay ko dun magpako sa pinakamatibay. Ang tatay ko nga lang pala mag-isa doon sa taas ng bubong. Yung terrace lang naman kasi ang lalagyan ng panibagong yero kaya siya na lamang daw mag-isa. Yung pinagpakuan nga pala ng tatay ko diyan, ilalagyan nga pala niya ng bulkasil para naman hindi magkaroon ng tulong yung pinagpakuan. Tapos dito nga pala sa baba, ang katulong niya nga pala din si Kuya Michael, gawa siya nga pala mag-aabot sa tatay ng yero. Si Kuya Michael nga pala, siya nga pala lagi nakakasama ng tatay ko kahit saan. E aabot na nga pala ni Kuya Michael ang yero doon sa tatay. Pagkatapos nga pala maglagay ng tatay ko ng panibagong yero doon sa bubong, ito na nga pala yung resulta, hindi na nga pala namin tinanggal yung lumang yero. Ibig sabihin, pinatong na nga lang pala nila yung bagong yero doon sa lumang yero. Manipis kasi ang nabili ng Timabel na yero pati nabili ng tatay. Ito nga pala yung lumang yero na malaki nga pala ang butas tapos meron nga palang kalawang sa gilid. Hindi na nga pala pinutulan na rin bagong yero para maisagad dun sa dulo. Dito kasi sa part na ari, ito nga pala yung ginagawa namin sampayan. Meron kasing natulo diyan tapos meron naman ding wala kaya sinagad na nga pala yung yero dun sa minatulo. Dito nga pala sa part na meron nga palang tabla o plywood, ito nga pala yung ginagawa namin sampayan. Lasa ko naman hindi na rin tutulog bago na nga pala yung yerong pinalit. Tapos dito nga pala sa part na to, dito nga pala pinakamaraming butas yung yero naming luma. Tapos marami na nga rin palang kalawang, tapos marami na nga rin pala ang nawala. Buti na lang talaga hindi nila pinutulan yung bagong yero. Pagkatapos nga pala nun, pumunta nga pala ako sa palengke para kunin ko nga pala pinatahi kong tsinelas. Etong tsinelas nga pala ito nga pala yung binili namin nila ni sa Parisian sa may Walter. Pinatahi ko nga pala yung gilid para nga pala hindi mabilis masira. Kapag kasi madalas mabasa ang ganitong mga tsinelas, mabilis nga palang masira. Kaya ang ginawa ko nga pala, pinatahi ko nga pala yung gilid para nga pala hindi agad mabilis masira. Mura nga lang pala ang magpatahi ng ganitong tsinelas, nasa 50 pesos. Yan nga palang hinahawakan kong yan nga pala tinahi yung tsinelas ko. Dinala ko nga pala yung tsinelas kong yan nung umaga sa palengke tapos binilikan ko nga pala ng hapon. Nakalimutan ko nga pala mag-video yung ari nga pala dinala ko sa patahian. Yun lang, dito ko na nga pala tatapos itong vlog na to. Maraming salamat nga pala sa inyo at huwag nyo nga pala kalimutan i-follow tong page ko. Bye bye! Pagkatapos ko nga pala magkape ay naghilamos tsaka nagsipilyo na nga pala ako. Kapag gigising nga pala ako ng umaga, hindi muna nga pala ako naghihilamos kasi nga daw masama daw yun. Masama daw yun kasi baka daw lumabo ang mata. Yun nga pala laging sinasabi ng tatay namin sa amin kapag daw gigising ng umaga, wag muna daw maghihilamos. So pag gigising nga pala kami ng umaga, hindi muna nga pala kami naghihilamos kasi nga baka mamura ko ng tatay ko. Huwag nyo na nga palang pansinin yung mga cycling tsaka yung mga brief doon sa gilid ko. Yung pagkatapos ko nga pala magsipilyo, naghilamos na nga pala ako para matanggal yung nilagay ko kagabi sa mukha ko na ako secure. Kapag ako nga pala ay naghihilamos, hindi na nga pala ako gumagamit ng sabon kasi nga lalo dumadami yung tigyabot. Kaya yung ginagawa ko na nga lang pala ngayon, naghihilamos na nga lang pala ko tapos hindi na nga pala ako nagkasabon ng mukha. Yung pagkatapos ko nga pala maghilamos ay pinunasan ko na nga pala ang mukha ko gamit yung tuwalya. Inuuna ko muna nga pala uminom ng kape bago nga pala ako magsipilyo. Pagkatapos ko nga pala magsipilyo tsaka maghilamos, nagpasama nga pala ako kay Lani sa Walter. Nagpasama nga lang pala ako kay Lani sa Walter, gawa bibili nga ako ng tsinelas. Gawa sa akin si Alice nga pala kami, gawa susundo nga pala kami sa airport. Magchichinelas na nga lang pala ako, gawa susundo lang naman kami doon. Yung pagkarating nga pala namin din sa Walter, pinarking nga lang pala nila na yung motor. Naglakad na nga rin pala kami nila ni papunta doon sa loob. Tapos yung pagkarating nga pala namin nila ni din sa loob, pumunta nga pala kami din sa Parisian. Nakita nga pala namin nila ni pumunta nga pala kami dito na isang araw, marami nga pala silang magagandang tsinelas. Pumili na nga pala ako ng tsinelas dito tapos sinukat ko na nga rin pala. Ito nga pala sinusukat ng tsinelas, ang price nga pala ito ay 399 pesos. Kulang na nga lang pala ng piso para maging 400 nga pala to. Tapos ito nga pala sila ni nagsusukat nga rin pala siya ng tsinelas. Yung isa nga palang kabiyak ng tsinelas sinuot ko nga pala tapos yung isa nga palang kabiyak sinuot nga rin pala nila ni. Kasyang-kasya nga pala sa paa namin nila ni kaya
sabi ko ito na nga pala yung bibiling ko. Tanong nga pala ako dun sa counter kung meron pa nga pala sila ibang kulay nito. Ako sabi nga pala sa akin ni ate kung ano daw yung meron doon, yun na lang daw meron sila. Ang ibig sabihin nga pala na kung ano nga palang size ka, kung ano nga palang kulay dito, yun na nga lang palang meron sila. Kaya nga pala ako bumili nitong tsinelas na to ay para naman meron ako pang alis na tsinelas. Ito nga palang suot-suot kong tsinelas, ito nga pala pang araw-araw ko, tapos meron na nga pala siyang paso ng sigarilyo. Hindi ko nga rin pala alam kung bakit nga pala rin nagkapaso ng sigarilyo. Dalawang kulay nga pala yung pagpipilian mo dito. Merong nude, tsaka meron din black. Tapos ito nga pala yung pinili ko, ito nga palang kulay black. Yung nude nga pala ay parehas nga pala siya ng presyo nitong black. Sinukat-sukat ko muna nga pala aring tsinelas na rin, tsaka ko binayaran doon sa may counter. Yung pagkasukat ko nga pala, dinala ko na nga pala din sa may counter para mabayaran ko na. Hindi ko na nga pala binidyohan na rin pagbabayad ko doon sa may counter kasi nga baka bawal. Yung pagkabayad ko nga pala doon sa may counter, ilabas na nga rin pala agad kami ni Lani. Kapag ako nga pala nagpapasama kay Lani kapag meron nga pala akong bibilhin, minsan nga pala siya yung nagdadrive tapos pag minsan naman ako yung nagdadrive. Pero ngayon nga pala siya nga pala yung pinagdrive ko. Sayang naman yung crop top ni Lani kung di naman siya yung magdadrive ng motor. Kung napapansin nyo nga pala yung face nila ni napaka-perfect kasi nga napaka-puti tsaka napaka-kinis. Pagkatapos nga pala namin nila ni pumunta din sa may Walter, ay hinatid ko nga pala ang timabel din sa may Walter tapos inabutan nga pala ako ng malakas na ulan. Ito nga pala yung timabel, dito nga pala siya nagtatrabaho din sa may Chowkong sa may Walter. Hindi ko na nga pala nabidyohan yung pagkalis namin doon sa may amin kasi nga nakalimutan ko. Sa sobrang lakas nga pala ng ulan, nagpatila muna nga pala ako din sa may Walter kasi nga kaligo ko lamang niya. Buti na lang talaga inabutan kami ng ulan, malapit na nga pala kami din sa may Walter. Yung pagkatila nga pala ng ulan, kinuha ko nga pala ring basan din sa may toolbox para punasan na ring upuan. Pinunasan ko na nga rin pala rin pinakaunahan ng motor. So ayun, dito ko na nga pala tatapos itong vlog na to. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo sa aking mga videos. At huwag nyo nga rin palang kalimutan i-follow tong page ko. That's all. Thank you guys. Bye-bye. Ngayong araw nga pala, birthday ni Lani kaya nagpasama siya sa akin sa Mimba. Meron nga rin pala kami makakasama na si Mama Sang tsaka si Ate Danica. At dahil birthday nga pala ngayon ni Lani, nagkulay pula nga pala siyang dress. Ako na lang muna nga pala nag-drive ng motor ni Lani kasi nga hindi siya makakapag-drive kasi nga nakadress siya. Dito nga lang pala kami sisimba sa may lumang simbahan. Yung pagka-parking nga pala namin dito, bumili nga pala sila ng dalawang kandila. Yung binili nga pala niya kandila kulay puti tsaka kulay pula. Yung kulay puti nga pala dasal para sa kahilingan tapos yung kulay pula at dasal para sa pamilya. Pagkapunta nyo nga pala din sa may lumang simbahan, meron nga palang bubungad sa inyo ng mga tindahan ng mga kandila. Nasa sa inyo na nga pala kung saan nyo nga pala gustong bumili ng kandila kasi marami naman nagtitinda dito. Yung pagkapasok nga pala namin sa gate ng simbahan, hindi alam nila na suot nga pala niyang dress ay baliktad. Gawa yung pinakatag nga pala ng kanyang dress ay nasa unahan. Hindi daw niya kasi alam kung alin yung harap tsaka yung likod. Hiniram lang daw niya kasi yung dress na yun sa timabel. Pero hindi pa naman nasusuot na timabel yung dress na yan. Pagkatapos na nagtirik na nga pala kami nila ng kandila din sa may labas ng simbahan. Marami naman pwedeng pagtirikan ng kandila din ay meron sa loob tsaka meron sa labas. Pero dito nga pala kami nagtirik ng kandila nila sa may labas. Yung binigay nga pala sa kanila ng kandila kulay pula tapos yung sa kanya naman ay kulay puti. Aring mga patay na kandila nga pala aring sinindihan ko nga pala sila para meron silang sindi. Hindi nga pala agad mga aring nasindihan gawa nga umulat na basa mga ito. Yung pagkasindi ko nga pala sa mga kandilang ito, tinayo ko na nga pala ang kandila ko din para makapagdasal na ako. Dito nga pala sa labas ng tinikan ng mga kandila meron nga pala nakapaskal dito na tarpaulin. Ito ang tarpaulin nga pala to nakalagay nga pala dito dasal sa pag-aalay ng kandila. Kapag kami nga pala ay nagtitirik ng kandila din sa may labas ito na nga pala binabasa namin. Pagkatapos nga pala namin nila magtirik ng kandila din sa may labas si Mama Sang na nga palang sunod. Yung kulay pula nga palang kandila ang tinirik niya din sa may labas tapos yung kulay puti nga pala doon niya nga pala ititirik sa may loob. Pagkatapos niya nga pala itirik yung kulay pulang kandila pumasok na nga pala kami sa loob para doon itirik yung kulay puti. Dito nga pala sa loob sa tirikan nga pala ng kandila wala nga pala nakalagay na tarpaulin. Yung dasal para sa pag-aalay ng kandila. Sa labas nga lang palang meron nun tapos sa loob nga pala wala. Nagdala nga pala si Mama Sang din ng posporo kasi nga walang sinding kandila dito. Siya nga pala yung kauna-unahan magtitirik ng kandila din sa may loob. Tapos ito nga palang si Ate Danica. Bigla na lamang daw tumas sa mga balahibo niya at kinalibutan daw siya din sa may pwesto niya. Yung pagkatirik nga pala ni Mama Sang ng kandila din sa may loob ng simbahan. Pumasok na nga pala kami din sa mismong loob ng simbahan. Kapag nga pala Sabado hanggang Huwebes kaunti nga lang pala nagsisimba dito. Kasi tuwing Friday marami talaga nagsisimba dito. Umaga hanggang hapon nga pala ng Friday doon nga pala marami nagsisimba. Meron naman din nagsisimba kahit hindi Friday kaso nga lang mas marami pa rin nagsisimba tuwing Friday. Yung pagkapasok nga pala namin din sa loob umupo muna nga pala kami dito para manalangin at para magpasalamat sa Panginoon na kami araw-araw ligtas. Pagkatapos nga pala namin manalangin humipo na nga pala kami sa mga santo dito. Yun na nga rin pala isa namin ginagawa na pagkatapos nga pala namin manalangin humihipo nga pala kami sa mga santo dito. Mag-aalay nga pala sana sila ng itlog dito kaso nga lang nakalimutan niya magdala. Yun daw kasing pamahiin kapag ayaw mo daw umulan sa birthday mo mag-aalay ka doon ng itlog dito. Kaso nga lang nakalimutan nila na magdala ng itlog. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa inyo kanina. Mamaya na nga lang daw babalik ta rin nila ng kanyang dress kapag doon na sa kanila na siya. Tawa nga pala kami ng tawa ni Mama Sang tsaka ni Tita Danica kayo nalaman nga pa namin baliktad yung dress ni Lani. Pati nga rin
pala sila, hindi nga rin pala niya alam na baliktad nga rin yung dress niya suot. Hindi niya muna kasi tinanong si Timabel kung anong harap doon tsaka kung alin yung likod. Buti na lang talaga kami na lamang yung nakapansin kasi kung iba talaga nakapansin niya baka mapahiya pa siya. Yung pagkatapos nga pala namin humipot tsaka sumimbol, lumabas na nga rin pala kami agad. Inilagay ko na nga pala tong susi din sa may motor para mapaandar ko na tong motor. Dito ko na nga pala tapos itong vlog na to. Maraming salamat nga pala sa panonood yung aking mga videos and huwag nyo nga pala kalimutan i-follow tong page ko. That's all. Thank you guys. Hi guys! Good morning! Bago ko nga pala umpisahan ng araw to, maginip na muna nga pala ako ng kape. Maulan nga pala din sa amin kasi nga merong bagyo. Alas 8 nga pala ako nagising tapos alas 9 na nga pala ako bumangon sa higaan. Kapag ganitong bagyuhan talaga nakakatamad bumangon sa higaan. Yung tipong gustong-gusto mo talaga matulog araw-araw. Yung ginamit ko nga palang kape diyan ay Great Taste White. Para ilalagay na lamang sa tubig na mainit tapos haluin. O baka naman Great Taste White, charis. Kapag ganito nga palang bagyuhan, ganito nga rin pala kasarap uminom ng kape. Kami naman kahit hindi bagyuhan, matako naman kami sa kape. Lagi ko naman ito sinasabi sa vlog ko kapag ako ay nagtitimpla ng kape. Yung pinakagrabe nga pala uminom ng kape sa amin dito yung tatay ko. Kasi kahit ang haling tapat talaga umiinom siya ng kape. Meron nga pala niluto ang nanay ko na sinangag tapos sabi niya sa akin kumain daw ako. Tinignan ko nga pala kung ano nga palang ulam tapos yung nakita ko nga pala 3 pirasong tuyo. Tamang-tama nga pala sa tinimpla ko nga palang kape. Meron nga rin palang kamatis dito tapos ito nga palang pinakasawsawan. Kumuha na nga pala ako ng plato tapos nagsandok na nga pala ako ng sinangag. Nakatatlong sandok nga pala ako ng sinangag kasi almusal lang naman to. Kapag nabitin nga pala ako dito kakain na nga lang pala ako mamaya sa tanghalian. Nagtira nga pala ako din ng konting sinangag kasi baka mamaya meron gustong kumain. Yung iba nga pala nilalagyan nga pala nila sibuyas tsaka bawang yung kanilang sinangag. Pero sa amin kapag nagluluto nga pala ang nanay ko ng sinangag, ang nilalagay nga lang pala niya ay bawang. Kumuha na nga rin pala ako dito ng 2 pirasong tuyo. Fast forward, dumating na nga rin pala yung resibo ng ilaw namin. July 30 nga pala ngayon tapos ngayon nga pala sila nag-reading ng ilaw. Buti naman bumaba yung bill ng kuryente namin. Noong June kasi pinagbayaran ko nga pala ng ilaw nasa 2,100. Tapos ngayon nga pala ang bill namin ay nasa 1,678. Itong kontador nga pala ito nakapangalan nga pala sa Timabel. Siya kasi yung nag-ayos ng kontador namin para magkaroon kami ng ilaw. Tapos siya nga rin pala umatid ng seminar kasi kailangan din na yung kapag nagpapakabit ng kontador. Habang nakatambay nga pala ako din sa terrace namin, bigla na nga lang palang bumuhos itong malakas na ulan. Gawat meron nga daw bagyo ngayon tapos napangalan nga pala ay Falcon. Kapag ganito nga palang bagyuhan, nakakatamad nga palang kumilos or gumawa din sa bahay. Sobrang lakas nga palang inuulan din sa amin tapos mabibilang mo nga lang pala ko ilang beses nga palang tumila. Gawa nga matmaya umuulan. Kaya mag-iingat po tayong lahat at saka manalaglag po tayo sa Panginoon. Pumunta nga pala ako din sa dagat habang tila nga pala yung ulan. Tapos meron nga rin pala ako nakita ditong patay na baboy. Yung nakita ko nga pala tong patay na baboy, putol nga pala ang paa tapos putol nga rin pa yung kamay. Tapos yung iba nga rin pala niyang balahibo ay wala na nga rin pala. Kawawa naman na ring baboy na rin kasi nga maliit pa. Itong binili nga pala ng Timabel na yero, dito muna nga pala nilagay. Dito muna nga pala nilagay sa gilid namin kasi nga wala paglalagyan. Bawal kasi ilagay ito sa mga dinadaanan ng mga tao kasi nga baka masugatan sila. Lalo pa yung mga bata kasi malilikot pa naman sila. Hindi nga pala namin ito malagay sa bubong namin kasi nga umuulan pa. Sabi ng tatay ko tsaka na lamang dito ilagay ito kapag wala ng ulan. Ang pinag-aalala ko nga lang pala baka dito nga pala sila kalawangin. Kasi nga nababasa nga rin sila ng ulan. Wala na naman kami ibang paglalagyan yan kasi nga puro daan din sa amin. Tapos marami nga rin palang dumadaan din sa amin ng motor baka mapiangkot pa ari. No choice kami kaya dito na namin nilagay. Sa sobrang lakas nga pala ng inuulan din sa amin, bumabaha na nga pala din sa amin. Yun lang, dito ko na nga pala tapos itong vlog na to. Maraming salamat nga pala sa panonood yun aking mga videos. At huwag nyo nga rin palang kalimutan na i-follow tong page ko. That's all. Thank you guys. Bye-bye.